Ano ang riba? Ang riba ay tumutukoy sa ipinagbabawal na dagdag, tubo o interes sa isang transaksyon na hindi patas at walang katarungan. Sa Islam, malinaw na haram ang riba dahil ito ay nagdudulot ng pagsasamantala, lalo na sa mahihirap at nangangailangan. May dalawang uri ng riba. 1. Riba an-nasya, ang dagdag o interes sa pautang. Halimbawa, nagpapautang na may patong na babayaran. 2. Riba al-fadl, ang labis o hindi patas na dadag sa palitan ng parehong uri ng produkto. Halimbawa, bigas kapalit ng bigas pero hindi pantay ang sukatan. Mga halimbawa sa storytelling. Riba an-nasya, interest sa pautang. Isang araw, si Mang Yuan na magsasaka ay nangailangan ng puhunan para sa pagtatanim ng palay. Lumapit siya kay Don Pedro, ang kilalang nagpapautang sa baryo. Sabi ni Don Pedro, open quote, 1. Utangan kita ng 10,000 pesos, pero sa 3 buwan, kailangan mong bayaran ng 12,000 pesos. Close quote. Napilitang pumayag si Mang Yuan dahil wala siyang ibang mapagkukunan ng pera. Ngunit ang dagdag na 2,000 pesos ay hindi galing sa patas na kalakalan. Ito ay riba an-nasya. Sa halip na makatulong, lalo siyang nabaon sa utang. Riba al-fadl, hindi patas na palitan ng parehong produkto. Samantala, si Aling Maria naman ay may inaning palay. Lumapit ang kanyang kapitbahay na si Mang Cardo at nag-alok ng palitan. Sabi ni Mang Cardo, open quote, Maria, palitan natin. Bibigyan kita ng 5 sako ng bigas kapalit ng 4 na sako ng bigas mo. Close quote. Napaisip si Aling Maria. Pareho silang bigas, pero bakit mas mababa ang matatanggap niya? Ang ganitong palitan ay riba al-fadl. Dahil parehong produkto ang ipinagpapalit, dapat patas ang timbang at kalidad. Kung hindi, ito ay malinaw na pagsasamantala. Buod, riba an-nasya, interes o dagdag sa pautang. Halimbawa, 10,000 pesos naging 12,000 pesos. Riba al-fadl, hindi patas na palitan ng parehong produkto. Halimbawa, 4 na sako ng 5 sako. Sa Islam, ang riba ay ipinagbabawal upang mapanatili ang katarungan at patas na kalakalan at upang hindi abusuhin ang mga nangangailangan.